Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang matindi, mainit. Itong ating tatalakayin mga kaibigan na ay malapit na ilipat ng tunay na kulungan. Itong mga nakakulong diyan sa Senado. Nako, ay papawisan ho kayo diyan sa tunay na kulungan. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito, at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Noon pong mga unang mga linggo nung nagkaroon po tayo ng investigation, nasabi rin po dito sa Senate na parang hindi kayo kumbinsido na talagang si Senyor Aguila ang kanilang leader, na feeling nyo ay front lang po sila. May lumabas pa nga po na pangalan na parang Karen, na I just didn't get the last name, na sinasabing ito talaga at ginagawa lang ang front po yung itong si Senyor Aguila. Ito po ba ay something na may mga nakita po kayo or nakausap nyo ba itong taong to, or tingin nyo with that ocular inspection ay kumbinsido kayo na he's just a front? Yes, Karen, I agree with you. That's really true. Lumalabas talaga na si Senyor Aguila ginagawang figurehead lang. Legal front lang siya ng grupo. To exact strong adherence to whatever policies na papalabasin nila, at yung blind loyalty makukuha nila from the followers nila ay ginagamit si Senyor Aguila, na pinapalabas nila na miraculous na tao na mayroong divine powers, na reincarnation daw ni Senyor Santo Niño, kaya sumusunod ang mga tao. Pero sa likod ni Aguila, yun ang gumagawa talaga, policy making body, at saka nag-implementa ng mga pulisya nila. Ito, yung nakita mo sa video, yan si Mamerto Galanida, yung sinabi mo kayo na si Karen, Karen Sanico, at saka yung si certain Ahok na babae. Sila yung mga nasa likod ni Senyor Aguila, at sila yung nagpapatakbo. Totoo yung sinasabi mo na yun, na ginagamit lang si Senyor Aguila. At itong mga tao na ito ngayon, nakakulong ito sa Senado, under contempt sila sa Senado. Sa ngayon, nandun pa sila nakakulong. Okay, while they're in contempt at nagkakulong, tinitingnan nyo rin po bang angulo, dahil lumalabas, kwento-kwento na yung angulo na on drugs, on illegal drugs? Sorry. Yung ang gulo naman sa illegal drugs ay lumalabas na negative. Negative. There was no indication so far na nakita tayo. Before tayo pumunta, nag-inspection na doon ng PNP. At wala sila nakitang indicator na mayroong shabu laboratory doon sa area. Okay po. And also, Senator, dahil nga po sinabi nyo na tingin nyo ay preparado sila, talagang yung pong kanilang pag-welcome sa inyo, no? Parang may piste. Isa rin, do you plan to go back and do a surprise inspection? Maybe in the future, pwede natin balikan yan at mag-inspection ulit kung hindi sila ma-relocate doon sa area, no? Kung hindi abot sa punto na yung kanilang pakbarma ay hindi i-revoke ng DENR at hindi sila ma-relocate from that area, hindi tayo bumalik. Pero kung mayroong mga developments na gano'n na mangyayari, then maybe wala na tayong babalikan doon. May nakausap din po ba kayo from the, not sure, Senator Task Force Socorro? Naalala ko po ay may na-interview po ang isa sa mga programa namin sa 1PH, at talagang inilatag niya kung paano nabuo ito at paanong napili si Senyor Aguila bilang maging figurehead
dahil nga po very talented, ang gusto daw nila at nasa theater siya noon, ang pinili nitong mga sinasabing handler, yung magaling umarte, para nga daw po protektahan. I'm sorry na, sabi nyo nga po, negative na sila on drugs, pero sinasabi na isa sa mga protector niya ay drug lord. At nagiging front itong samahan na to, or ito pong kulto na ito, to protect that person. So far naman, no, sa ngayon, Cheryl, wala tayong nakonfirma patungkol sa droga at saka yung nasa likod na sinasabing posibleng maging drug lord. Wala tayong na-confirm yan. In fairness naman doon sa mga membro ng SBSI, wala tayong nakita na gano'n na indikasyon. Purely allegation lang yun during that particular period of time. So ngayon, na-confirm natin ngayon doon, lumalabas talaga na wala. Senator Bato, ano po ang next step kasunod nitong ocular inspection? Ilang committee hearings pa po ang gagawin bago kayo magsumite ng report? Siguro isa na lang, Cheryl, no? May second committee hearing and last committee hearing before I will adjourn the hearings at magsabit na kami ng committee report sa plenaryo. Mabilisan lang ito, pero yung schedule ng second hearing, binanapan ko pa na magandang schedule dahil sa ngayon nga naka-break ang Senado at yung mga kasamahan ko sa committee, yung iba ay mayroong engagement sa labas. Mayroong mga inatinan ng mga official mission na inatinan. So, hintayin ko man ang mga kabalik sila, saka ako magsagawa ng pangalawang hearing. Okay, and what happens to yung pong mga nakakulong pa po sa Senado? Meantime, they will stay under the custody of Sergeant at Arms of the Senate hanggat hindi pa ma-determine yan during the second hearing kung ma-determine ng members ng committee that they're already telling the truth at nagko-cooperate na sila sa investigation, then pwedeng ma-lift yung kanilang contempt order at pwede silang ma-release. Okay, alright. Naku po, nandito na naman tayo. At mainit itong ating bibigyan ng linaw. Talagang lumilipas ang araw. Lumilipas ang panahon. Ay patindi ng patindi itong ating pagtatalakay tungkol dito sa very controversial na napakaraming sumusubaybay na kung ano nga ba ang kahihinatnan nitong investigasyon dito sa Senado sa tinuturo na leader ng kulto sa pangunguna ni Senyor Aguila at iba pa nilang kasamahan. Bago tayo magpatuloy, shout out at maraming salamat 1PH Ma'am Cheryl Cusin ay pahintulot po ang paggamit ng inyong video clips. Maraming salamat po. Actual interview diyan ho kay Senator Bato. Nako po, matindi. Ay tayo ho ay nagkaroon ng kaunting pagsusuri dito sa ruling ng video na ito. Ay talagang matindi. Importanteng mahalaga ang kailangan po nating malaman dito sa binitawan na interview ni Senator Bato dito ho sa programa ni Ma'am Cheryl Cusin. Bakit ko nasabi, ma'am? Bakit ko nasabi sa inyo na ito importante na mahalaga? Naku, matindi, di ba? Importante, mahalaga pa. Ay, counting ano lang yun. Counting padaan lang yun. Ay, smile muna lang counting tayo. Di ba? Alam niyo ho, ay napakarami ng binitawan ni Senator Bato dyan ang ating bibigyan ng linaw. At hindi na po lingid sa inyo. Ito unahin natin, kaunting padaan lang, nakalaman na hindi lang po taong bayan, netizen, ang nagsasabi na front lang at hindi tunay na mastermind na itong si Senyor Aguila dahil ginagamit lang ho. Marami ho nagsasabi. On the record, may mga ebidensya ho tayo na nagsasabi na talagang hindi itong si Senyor Aguila ang tinatawag na ika nga po ay pinaka-mastermind dito.
But sa puntong ito ay ito mismo, mismo itong nag-iimbestiga na umahawak ng komite na hearing diyan sa Senado. Kahit sa interview ay sinasabi din niya, pinangangatawanan niya na ikangaho ay hindi si Senyor Aguila ang mastermind dito, bagkos diretsahan sinabi niya, Mamerto Galaneda, Karen at Janet, yan po ang tinuturo na nagpapatakbo ng kapihan na parang robot na gumagalaw itong si Senyor Aguila. Bakit ho natin natalakay ito, mga kaibigan? Importante ho na mahalaga sapagkat ano nga ba ang mangyayari dito sa investigasyon? Dahil mag-aalburuto ang taong bayan dito, mga kaibigan. Kung hindi ho masusunod itong mga investigasyon na sinasabi ni Senador Bato, nasabi nga ho, ay hindi si Senyor Aguila ang utak dito at tinuro niya itong mga nasabi niyang pangalan. Ano ang magiging recommendation dito at ano ang magiging takbo ng kaso? Yan po ang ating abangan, mga kaibigan. Ay hindi lang pwedeng sabihin diyan na si Senyor Aguila ay ginagamit yan. Dapat ay patunayan po natin ito ng mga kinaukulan na nag-iimbestigasyon. Dapat may palabra, di honor ho kayo dyan. Lalong-lalo na po ikaw, Senator Bato. Palakpakan po natin si Senator Bato sa mga gandang gawain na pinakita niya. But porke may maganda na siyang ginawa diyan sa Senate hearing, ay yung mga iba na hindi po tayo na ikangay mga takbo ng investigasyon ay hindi po pwedeng hindi natin pansinin. Ano yung sinasabi kong yun? Sinasabi niya ho dyan na negative. Sa ika nga po ay pinagbabawal na gamot. Dahil nagkaroon na daw po ng kaukulang inspeksyon, pagsusuri. Abay, nakita ko nga ito nag-inspeksyon. Kasama ang mga malalaking istasyon. Napanood natin sa malaking istasyon before. Na talaga po nag-inspeksyon. Sinore. Kung talagang mayroon po na pinagbabawal na gamot. Na laboratory. Ba't doon lang ho sa area na mismong bahay, silong ni Senyor Aguila? Yung silong ng bahay. Doon lang ho na in-inspeksyon dahil pinakita ho ng GMA na may iba malaking istasyon na makasamang media, mga kaibigan. Doon lang ho sa area na yon, mga kaibigan, ang pinagbabatayan ni Senador Bato na wala daw ho na ika nga po'y laboratory ng pinagbabawal na gamot. Kumbinsido po ba kayo, mga kaibigan? Netizen, kukunin ko po ang inyong public opinion. Dahil dito ho, sa ruling ng video na ito ay pinanindigan ni Senador Bato dahil nagkaroon daw po ng kaukulang inspeksyon na talagang pinaninindigan niya na walang laboratory na nagawa diyan ho sa ika nga po loob ng kapihan. Naniniwala po ba kayo, mga kaibigan, sa kanyang mga sinasabi? Hindi po natin tinutulak na talagang mayroon, mga kaibigan, na diyan na mayroong laboratory ng pinagbabawal ng gamot. Ang akin lang ho, sa ako po ay hindi nagmamarunong, nagmamalinis. Dapat bambatayan yung naganap na inspeksyon ng mga pulis diyan. Noon, bago sila umakyat, nakitang-kita naman sa video na doon lang mismo nag-inspeksyon mismo silong ng bahay ni Senyor Aguila. Ilang ektarya ang ikangapikapihan, humigit kumulang 300 hectares. Yan ho ba ay nagalugad nyo ang parameter? Alam nga namang itago mismo diyan ang laboratory sa silong ni Senyor Aguila ng bahay na ilang laki lang ang space. Ay naku po, Diyos ko po, Rode, Santissima Man Labyrinth. But anyway, kung yan po ang pananaw nyo sa buhay, kung yan ang batayan nyo
na ikangay wala talagang laboratory. Ay pananaw niya yun eh. Diba? Oh. Muli po, kumbinsido po ba kayo na talagang mayroon doon? Na tama ba ang ginawa ni Senator Bato? Mga kaibigan, doon lang siya nagbatay eh. Sa pag-inspeksyon. Sa silong ng bahay ni Senyor Aguila. Take note, 300, humigit kumulang 300 hectares ang kapihan. Bakit hindi gumawa ng paraan? Gumawa na talagang ginalugad ang parameter. Kahit saan po tayo magtanong na Poncio Pilato, mga eksperto, kung ano ang dapat gawin, siguro ay hindi pwedeng maging batayan para mapawalan sala at ika nga maging negative ang alleged na laboratory diyan. Mga kaibigan, sana mahabang discussion to eh. Kung ipagpatuloy ko, hindi bale sa next vlog natin, kung may pagkakataon, bibigyan po natin ito ng isang punto de vista ulit. Sana nakuha nyo doon aking gustong ipunto. Okay, dumako naman ho tayo. Mga kaibigan, maliwanag ko na may second hearing pa na magaganap. Maliwanag din po ang sinabi diyan ni Senador Bato na kung hindi magsasabi ng pawang katotohanan at kung hindi makikioperate itong mga nakakulong sa Senado na nabanggit na pangalan ay hindi palalayain po diyan sa Senado. Subalit kapag nakioperate at nagsabi ng buong katotohanan, mga kaibigan, ay makakalaya po sila diyan po sa Senado. Sa palagay nyo ba, ito nga ba ay magsasabi ng pawang katotohanan? Ibig sabihin, pag nagsabi ka ng pawang katotohanan diyan sa Senado, ikaw ay inaamin mo na ikaw ay sangkulto. Inamin mo itong mga ebidensya na mga video na ginawa mo. Inamin mo na nangmulistya ka. Inamin mo na ikaw ay mayroong mga babae na hindi pa niriregla ay ginagamit mo dahil may mga testigo. Diba? Inaamin mo na ikaw ay nagpapaanak. Inaamin mo na ikaw ay nag-uopera. Pasensya na yung mga ibang kaso kung hindi ko nabanggit. Yan bang lahat na nabanggit ko na yan? Sa palagay nyo mga mahal kong netizen ay aaminin ni Senyor Aguila diyan ho sa Senate hearing o ika nga po diyan sa executive session. So mga kaibigan, pag hindi po natin narinig yan, mga pag-amin na yan na sinasabi ko at pinalabas ito sa Senado, mga kaibigan, itong mga ito ay kalukuhan lang yung ginagawang investigasyon eh. Sapagkat sa kanila po galing, maliwanag na kapag hindi umamin, ay hindi palalabasin. Hindi ko na ulitin kung anong ibig sabihin ko dito. Alam ko, naintindihan nyo. Kalukuhan lang po yan kapag nakalabas ito na kapag hindi inamin ang mga nabanggit ko na dapat aminin. Dahil usapang aminan, maliwanag po ang sinasabi nyo dyan. Hindi po kami nag-iimbento ng anuman na ika nga po'y public opinion. Nagbabatay po kami sa sinasabi mo, Senador Bato, na sinasabi mo, maliwanag din o ulitin ko para maintindihan muli. Hindi makakalabas kapag hindi umamin itong si Senyor Aguila. Katulad nga po, nandiyan lahat ang batayan ng mga aminin. Bantayan po natin ito mga kaibigan sapagkat kapag hindi umamin ito sa mga nabanggit ko na dapat aminin, kalukuhan lang ang mga ginagawa na yan, mga investigasyon diyan sa Senado. Huwag kayong papugi diyan, gawin nyo kung ano ang nararapat dahil ang taong bayan ay nakabantayo sa inyo. Diyan pa lang sa laboratory. Kaya inuulit ko, batayan pa naman yun, inspeksyon kasama ang media, doon lang sa silong nag-inspeksyon, sasabihin nyo negative. Gumawa kayo ng paraan para paniwala ang kayo ng taong bayan na talagang wala. Hindi yan doon lang kayo magbabatay. So makatuwid mga kaibigan, itong tinatawag kung hindi makakalaya ito
at hindi nagsabi ng katotohanan ay maliwanag pa dito sa sabaw. Kahit wala ho akong pinag-aralan na sa pag-iimbestiga. Sinusuri ko po ang mga video na ito ay maliwanag ko na ito ay tuluyan na ililipat ng kulungan. Kung hindi, palalayain dito sa Senado ho, mga kaibigan. Bakit ko ho nasabi yun? Hindi ho tayo limot. Tandaan-tanda ko. Nangako po ang DOJ na tinanong ni Senator Bato. Ang sabi niya, kailan po ito mabibigyan na ika nga po ilalabas ang warrant of arrest? Tanong ni Senator Bato sa DOJ. Ang sagot ng DOJ, in the middle of November ay lalabas ang warrant of arrest. So makatuwid, malinaw. Kung nandiyan pa sila hanggang November, sa Senado nakakulong, diyan ho aarestuhin, diyan ho aabutan ng paglabas ng warrant of arrest. Malinaw mga kaibigan, na kapag inabutan siya diyan ng warrant of arrest, ay diyan aarestuhin. Naku po, yung bilis arestuhin, dahil nakakulong na, at ililipat doon sa city jail, kung saan man dapat ikulong, mga kaibigan. Hindi po tayo nag-iimpinto, maliwanag. May mga pangako po sila na binitawan. That's why, dapat po natin bantayan. Baka ito'y mapako ng mga pangako. Mga kaibigan, ako po ay 69 years old. Ang edad, hindi po ako makakalimutin. Tandaan-tanda ko po ang mga binibitawan yung pananalita. Diyan po sa Senate hearing. Sana ho, ang lahat ng binibitawan nyo na pangako sa taong bayan, diyan ho sa Senate hearing, ay hindi ho mapako. Alalahanin po natin, taon 2023, marami may mga ilang kaso tayo na ika nga po'y binantayan, binigyan, na ika nga po'y pagsubaybay upang maghatid sa taong bayan kung ano man ang nangyayari. Wala pa pong napupusasan. Arnetebes, hindi pa napusasan. Bantag, hindi pa napusasan. Ito ba si Senyor Aguila? Mapupusasan nyo? Baka ito biglang lumipad. Sabihin nyo, lumipad, hindi mapusasan. Kalukuhan na yan. Sana naman taon 2023, may mapusasan kayo, ihatid, diyan sa kulungan. Dahil, alam nyo hindi namin masasabi itong mga ganitong public opinion kung hindi kayo nagbibitaw ng mga sinasabi nyo. Mga kaibigan, sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Hindi porke may ginawa kayo na kagandahang asal, may ginawa kayo na mga ganda dyan sa Senado. But hindi porke may ginawa kayo ay hindi namin papansinin. Ang dapat kapansin-pansin po sa inyo. Yan ay isang punto de vista ko na nagbabatay ako diyan sa mga binitawan mong panalita ngayon, Senator Bato. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Abang-abang po tayo. At siyempre, tayo ay lagi nakabang upang makapagatid sa inyo ng makatotohanan na public opinion na nababase diyan sa rolling ng video. Maraming salamat po diyan sa comment section. Huwag po kayong mahiya, matakot magbigay ng public opinion. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye.